Hoy Leong Gusgusin, bakit nandito ka? Lumayo ka nga sa amin. Baka mahawa kami sa'yo eh. Kasunod noon ay saka umalingaw sa paligid ang malalakas na tawanan ng mga estudyante. Pagkatapos ay isa pang lalaki ang sumingit sa eksena at bumanat rin ang kanyang pangungutya. Hey nako Leo, hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon ay narito ka pa rin sa eskwelahan namin. Sa itsura mong yan ay mukhang wala namang nagpapaaral sa'yo eh. Wala ka namang pamilya, hindi ba? Saka muling nagtawanan ng mga ito na parabang iyon na ang pinaka nakakatuwang bagay na kanilang narinig. Ay, ani nito, na parang biglang may napagtanto. May nanay ka pa nga pala, pero baldado na at hindi na kayang magtrabaho. Tama ako hindi ba Leo? Nanginsulto pa nitong wika. Pilit na pinakalma ni Leo ang kanyang sarili. Ngunit sa pagkakataong ito ay mukhang aabot na siya sa kanyang limitasyon. Ang kutsain ng itsura niya halos araw-araw ay wala na sa kanya. Ngunit kapag ang ina na niya na may nakakaawang sakit ang pinagdidiskitahan ng mga ito, ay ibang usapan na iyon. Patuloy pa rin ang mga ito sa pang-aasar sa kanya. At katulad dad, ay tumatahimik lamang siya. Kawawa ka naman Leo, iniwan ka na nga ng tatay mo, tapos ay malapit ka na rin iwan ng nanay mo. Hindi na nakapagtimpi pa si Leo at nagawa na niya ang hindi inaasahan. Suminghap ang lahat dahil sa pagkagulat. Maging siya ay natauhan rin kaagad sa ginawa niya. Dahil sa nangyari, parehong sa guidance office ang bagsak nila. Hindi namin matatanggap yan. Gusto kong ma-expel siya ngayon. Mrs. Lopez, kumalma lang ho muna kayo. Ano? Kumalma? Kakalma lang ako kung mapapalayas niyo ang batang yun sa eskwelahan na ito. Iyon ang naabutang senaryo ni Leo nang makapasok sa loob ng principal's office kasama ang kanyang guro na si Mrs. Aguilar. Totoong malaking gulo ang ginawa niya dahil umabot pa talaga sila sa principal. Hiyang-hiya ngayon si Leo sa ginawa, kaya't nakayupo siyang pumasok sa loob. Takot na makasalubong ang mga mata ng mga taong naroon sa loob ng silid. Hindi siya nag-aangat ng tingin at ramdam niya ang matalim na titig sa kanya ng gina, ang ina nitong si Darren. Tahimik siyang naupo sa harapan ng mga ito habang nasa likuran niya ang guro na tila nakaalalay sa kanya sa kahit anumang pwedeng mangyari. O siya, simulan na natin. Anang ng principal sa seryosong tono. Darren, ikwento mo kung ano ang totoong nangyari. Kasi po, gusto ko lang naman pong bigyan ng baon kong lunch Leo. Kaso ay bigla niya na lamang akong sinugod. Kahit wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Parang nawala po siya sa sarili niya kanina. Kaya niya po siguro yung ginawa. Ang galit na kanina pa pinahupa ni Leo sa sarili ay muli na namang namuo dahil sa kanyang narinig. Hindi niya napigilang tumayo at saka sumigaw. Ano? Hindi yan totoo. Mr. Salino, sita sa kanya ng prinsipal. Mahupo ka. Pilit siyang pinahinahon ng katabing guro, subalit parang wala siyang ibang naririnig dahil sa galit na nararamdaman. Halos hindi siya makapaniwala sa kasinungalingan ni Darren. Mapagtakpan lamang nito ang kanyang sarili. Sa kabila nito, pinilit na lang niyang manahimik at maupo kahit pag gustong-gusto niyang ipagtanggol ang kanyang sarili sa mga maling akusasyon laban sa kanya. Tapos ayun po, nagkaganito na lang po ang itsura ko dahil sa kagagawan niya. Sa kabila ng kabaitan ko, ganito pa po ang napala ako. Dagdag pang kasinungalingan ni Darren. Oh, nagmamagandang loob lang naman pala ang anak ko eh. Anong klaseng pag-iisip ang meron ka? Mabuting at bibigyan ka pa eh. Ikaw pa ang galit? O baka naman may sayad ka sa utak, kaya bigla ka na lang nanugod ng tao na wala namang ginagawang masama sa'yo. Gatong ni Mrs. Lopez, habang mariin ang titig sa kanya. Inipon na lamang ni Leo ang lahat ng lakas ng loob para kumalma at tumingin ng diretso sa mga mata ni Darren. Hindi na pinuna ang mga sinabi ng ina nito. High school na tayo, Darren. Alam mo at alam ko ang totoong nangyari. Matalim lang ang titig nito sa kanya. Pilit na tinatago ang takot kahit nahalata niya ang totoong nararamdaman ng kapwa estudyante. Yun naman talaga kasi ang totoong nangyari. Saka bakit ako magsisinungaling sa harap ng principal natin? Tapang-tapangan pa nitong wika kahit nararamdaman na rin niya ang kaba nito. Hindi nagsisinungaling ang anak ko. Sad na naman ang ginang na parang siguradong-sigurado sa sinasabi. Ang principal naman na kanina patahimik, ngunit nakamasid sa kanila, ay nagsalita at tumingin sa guro.
Mrs. Aguilar, anong narinig mo sa ibang mga estudyante sa nakita sa nangyari? Ayon sa narinig ko po, papauwi na raw po itong si Leo nang harangin po ng grupo nila Darren. Kahit gustong-gusto na raw po ni Leo na umalis, pinipigilan siya ni Darren para lamang bulihin. Araw-araw po yung nangyayari. Sabi po yon ng mga estudyante ko na nakakakita. Aniya ng guro. Totoo ba yun, Mr. Lopez? Tanong ng principal kay Darren. Parang bigla ay naputulan ito ng dila at hindi ka agad nakasagot. Maraming kaklase mo ang nakakita sa nangyari at wala ni isa sa kanilang nagsabing nagbibigay ka lang ng pagkain kay Leo. Mas lalong natigilan si Darren sa narinig at para itong yelo na unti-unting natutunaw dahil sa nabibisto na siya. Yumuko ito at wala nang iba pang nasabi. Para mas mapatunayan ang sinasabi ng guro, ay pinatawag rin ng prinsipal ang mga estudyanteng nakasaksi sa pangyayari. Pagkatapos, ay malaya ring naisatinig ni Leo ang kanyang gustong sabihin, saka isiniwalat ang totoong nangyari at sa mga pang-insultong sinabi sa kanya ni Darren. Yun naman pala ang totoong nangyari, Mrs. Lopez. Kung ako man ang masabihan ng ganoon, malamang ay makakasakit rin ako ng tao. Naiiling na aniya ng prinsipal matapos na malaman ang lahat ng nangyari. Natahimik rin si Mrs. Lopez at nawala na parang bula ang tapang sa mukha. Pero hindi ko kinukonsente ang ginawa ni Leo, kahit papatawad ko siya ng 1 linggong suspension. Doon lang nag-angat ng tingin ng Gina at parang galit pa sa narinig. Ano? 1 linggong suspension lang? Hindi ako pumapayag. Si Mrs. Aguilar ay hindi na rin napigilan ng pagsingit. May kasalanan rin naman ho ang anak niyo sa nangyari, ma'am. Ano po bang gusto niyo? Magalang na tanong nito bagaman ay parang nahihimigan na ni Leo ang pagkainis sa guro. Gusto ko siyang matanggalan ng scholarship. Pinal nitong wika. Nagulat ang lahat sa narinig, lalo na si Leo, na sa sobrang pagkatigil ay hindi na magawang mag-angat ng tingin. Papaano nito nalaman na scholar siya? Napako na lang ang mga mata niya sa sahig at parang wala nang lakas para gumalaw o mag-angat man lamang ng tingin sa mga taong naroon. Ano? Hindi ho pwede yan. Protesta naman kaagad ng kanyang guro. Bakit hindi pwede, Miss Aguilar? Nakita mo ba ang ginawa ng batang yan sa anak ko? Halos napuruhan ang mukha niya. At tungkol naman sa pinaparatang niyo sa anak ko, wala namang ebidensya na makapagpapatunay na siya ang nagsimula ng gulo. Pero yung ebidensya sa pananakit niya sa anak ko, ayan, kitang-kita niyo naman, hindi ba? Nag-hysterical naman na wika nito. May punto naman ito. Pero, tumayo siya at tuwid na humarap sa principal. Mr. Principal, matatanggap ko po ang suspension niyo sa akin. Alam ko pong mali po ang nagawa ko at humingi po ako ng tawad para doon. Pero ang mawalan po ako ng scholarship, diyan na po ako kukontra. Napaka-importante po kasi sa akin ito eh. At pinaghirapan ko po yun makuha. Kapag binawi niyo po yun sa akin, para niyo na rin po akong tinanggalan ng karapatan na mangarap at makapag-aral. Nakikiusap na sabi nila eh. Kaya nga yun ang gusto kong mawala sa'yo eh. Dahil alam kong importante yun para sa'yo. Aba, importante rin naman ang mukha ng anak ko. Kit dapat langin sa'yo, hirit pa ng ginang, na parang mababakasan pa ang tuwa sa boses nito. At talagang ikinakatuwa niyo pa ho ang pagsira sa pangarap ng isang bata? Aba dapat lang naman sa kanya yan. Importante pala ang scholarship para sa kanya eh. Bakit hindi niya yun naisip bago niya pinuruhan ang mukha ng anak ko? Kahit halos manghina ang mga tuhod, ay nanatili pa rin nakatayo sa harapan ng principal si Leo. Dahil sa huli ay desisyon pa rin ito ang mananatili. Mrs. Lopez, magsasalita na sana ang principal, ngunit kaagad itong pinutol ng Gina. Mr. Principal, kilala niyo ako. Alam niyo ang kaya kong gawin kapag hindi niyo ako pinagbigyan sa hiling ko. Gusto ko lang naman ang hustisya para sa anak ko. Yun lang ang gusto ko. Dahil sa narinig, ay tuluyan na ngang napalingon si Leo sa Gina. Doon niya lang napuna ang postura nito. Elegante at sopistikada, halatang napakayaman, at hindi ito basta-basta. Mukhang may ibubuga at marami ang kayang gawin. Matagal na niyang naririnig na mayaman ang pamilya ni Darren. Ngunit ngayon niya lamang ulit iyon naalala. Parang mas lalo siyang pinanghinaan ng loob dahil dito. Ano nga naman ba ang laban niya sa kanila? At ipipilit niya pa rin ang pakikiusap? Sa huli, pinauna siya at ang guro na lumabas sa sine. Naiwan doon ang mag-ina para siguro kausapin ng mga ito ng pribado. Tinapik-tapik ng guro ang likod niya. Magiging ayos din ang lahat, Leo. Masaya siyang kahit hindi nasamahan ng ina, ay nariyan naman ang guro niya
ngunit hindi niya mapantayan ang positibong pananaw nito sa kabila ng mga nangyayari. Matalino si Leo. Mataas lagi ang kanyang mga grado dahil pinagbubutihan niya ang kanyang pag-aaral kahit nakakuha siya ng scholarship, bagay na pinagpapasalamat talaga ng ina. Scholarship ang tanging nakapagpapanatili kay Leo sa eskwelahan, kahit hirap sa buhay, ay nakapag-aaral pa rin siya. Malaki ang idinulot nitong maganda sa buhay niya, at pati na rin sa kanyang ina, dahil kahit hindi na ito magtrabaho, ay natutustusan na rin ang allowance niya galing sa scholarship ang pag-aaral at pangangailangan niya. Kaya naman malaking parte sa kanilang buhay ang mawawala kapag kinuha pa ito sa kanya. Aminado ang binata sa kanyang kasalanan, ngunit hindi niya lubos na maisip na ang nararapat na kabayaran doon ay ang bagay na isa sa pinakamahalaga sa kanya. Siguro para sa mga ito ay napakaliit lang na bagay niyon dahil sa yaman na tinatamasa nila. Kahit nangako si Leo sa kanyang sarili na kung magiging mayaman man siya, hindi siya magiging matapobre katulad nila. Umuwing matamlay si Leo sa kanyang tahanan. Masyado siyang napagod sa lahat ng nangyari. Pagkapasok niya pa lang sa pinto, ay ang unang bubungad sa kanya ay ang kanyang ina na nasa sahig at hirap na pinipilit na bumakot. Halos takbuhin na ng binata ang distansya nila para daluhan ng ina. Kagad niya itong inalalayan patayo at dinala sa kama nito. Inay naman, ano po bang ginagawa niyo? Alam niyo naman pong bawal kayong kumilos, hindi ba? Nananermon niyang saan. Nakita niyang nagkalat pa sa sahig ng basang plato. Mukhang pinilit nitong maganda ng makakain. Gutom na po ba kayo, Nay? Tanong niya na pilit na tinatago ang awa. Pasensya na at ngayon lang po ako, Nay. Maghahanda na po ako ng kakainin natin. Pasensya ka na, anak. Gusto ko lang naman sanang ipaganda ka ng pagkain. Ani nito, matapos niyang mahiga sa kama. Umupo si Leo sa tabi ng ina at napatitig rito. Paano niya kaya masasabi na nasa alanganin ang pag-aaral niya? Inay, hayaan niyo na pong ako na lamang po ang gumawa ng lahat. Huwag ka na pong mag-alala sa akin. Kaya ko po ang sarili ko. Sarili niyo na lamang po ang intindihin niyo, ha? Nakakaintindi naman itong tumango sa kanya. Alam kong mapapabuti ang lagay mo kahit wala ang tulong ko dahil malaki ang tulong sa iyo ng scholarship mo. Dahil tuloy sa huling sinabi ng ina, ay hindi niya kagad nagawang matulog ng gabing iyon. Kinakain kasi siya ng matinding pagsisisi at konsensya. Gustuin man niyang ipagtapat sa ina ang nangyari. Alam niyang makakaapekto lang ito sa kalusugan niya. Isa pa, kahit papaano ay umaasa pa rin siyang hindi matuloy ang kagustuhan ng ina ni Darren. Subalit ang kakarampot na pag-asa sa kanyang puso ay tuluyan na ngang nalusaw nang sumunod na araw ay tumawag ang guro sa kanya. Leo, ikinalulungkot kong sabihin pero nagtagumpay sila na alisin ka ng scholarship. Patawarin mo kung wala akong nagawa, ha? Bumagsak ang mga balikat ni Leo at parang namanhid sa narinig. Dapat ay inasahan niya na ang ganito dahil mukhang malaking tao si Mrs. Lopez. Ngunit nang mangyari na ng tuluyan ito sa realidad, ay masakit pa rin pala talagang tanggapin para sa kanya. Hindi niya inaasahan na mawawala lang ng ganoon kadali ang pinaka-importanteng bagay sa kanya. Sa kabila nito ay hindi sumuko si Leo dahil nariyan ang kanyang inang umaasa sa kanya. Natuloy rin ang 1 linggong suspension sa kanya, ngunit hindi niya pa rin pinaalam sa ina ang nangyayari dahil ayaw niyang mag-alala ito. At sa halip, ay normal pa rin siyang umaalis ng bahay. Naka-uniformeng pang-eskwelahan. Mag-iingat ka, anak, ha? Paalala ng ina. Bago siya umalis, siniguro muna niyang maayos na iiwan ng ina katabi ang mga kailangan nito mula sa pagkain at tamo. Pagkatapos, ay hinalikan niya na ito sa unang. Kumain kayo, Nay, ha? Huwag kang matigas ang ulo. Huwag niyo na pong piliting kumilos, ha? Naka-uniforme man ay hindi naman sa eskwelahan ang diretsyo ni Leo kung hindi sa kanyang trabaho. Ginagawa niya pa rin ito para hindi maghinala ang kanyang ina. Mabuti na nga lang ay nakahanap kaagad siya ng trabaho dahil kung hindi ay wala na silang makakain mag-ina. 2 sideline ang pinasukan ni Leo ngayon. Sinamantala na rin kasi niya ang suspension at pinalak na magtrabaho araw-araw. Simula umaga hanggang sa gabi para matustusan pa rin ang pangangailangan nilang mag-ina. At ipon na rin para sa kanyang baon sa eskwelahan sa oras na pwede na siya muling bumalik. Sa kabila kasi ng mga nangyari, ay gusto niya pa rin magpatuloy para sa pangarap at nangangarap lang siya para sa kanyang ina.
para maipagamot niya ito at maiahon sa buhay. Kahit kung mawala man pati ang ina sa kanya, ay baka hindi niya na alam kung paanong mangarap pa. Gabi na nang makauwi ang binata, dala ang binili niyang paboritong lugaw ng ina. Pagod man, ay nangibabaw pa rin ang tuwa sa kanya dahil alam niyang magugustuhan ng kanyang ina ang kanyang daladala. Ngunit ganoon na lamang ang kanyang pagkagulat nang maabutan ng maliit nilang bahay na magulo. Nagkalat ang mga gamit sa paligid at nang takbuhin niya ang kanilang kwarto ay wala doon ang kanyang ina. Agad na nataranta si Leo. Maras pa siyang napasabunot sa kanyang buhok dahil sobrang kaba. Leo, napalingon siya nang may tumawag sa kanya mula sa pintuan. Naroon si Aling Nani, ang kanilang kapitbahay na hinihingal pa ang itsura. Ang nanay mo, dinala namin sa ospital. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig sa narinig. Dali-dali naman siyang nagpunta sa ospital kung saan dinala ang kanyang ina. Pumahako siya nang makarating sa ospital. Mabuti ay sinabi sa kanya ni Aling Nali na nasa ER ang ina, kaya alam niya kung saan dapat na magtungo. Hindi naman siya nagkulang sa paalala rito, ngunit hindi niya alam ang dahilan kung bakit binalak na naman ng ina na kumilos sa kabila ng kalagayan nito. Halos kainin siya ng sobrang kaba at pag-alala. Palakad-lakad si Leo sa harapan ng ER. Hindi siya mapakali. Nang bigla na lamang nakita niya si Miss Aguilar na nagmamadaling lumapit sa kanya. Leo, nangilit ang luha ng guro nang tuluyan na itong makalapit sa kanya. Nabalitaan ko ang nangyari. Patawarin mo ko ha. Ako ang may kasalanan sa lahat. Gumagaral-gal ang boses itong sampi. Natigilan ang binata at naguluhan. Ano pong ibig niyong sabihin, ma'am? Nagtataka magamat ay kabado niyang tanong. Inawagan kasi kita kanina para sana kamustahin. Pero ang nanay mo ang nakasagot. Nagtaka siya kung bakit daw kita kinakamusta. Dahil alam naman niya na nasa eskwelahan ka na. Hindi ko naman alam na hindi mo pala sinabi sa kanya ang lahat. Kaya nang magtanong siya kung ano talaga ang nangyari, ay wala na akong magawa kung hindi ang aminin ng lahat. Sinabi niya na ayos lang daw at gagawa na lang daw siya ng paraan para makatulong sa'yo. Hindi na ako nakaangas sa sinabi niya dahil agad niya rin binaba ang tawag na para bang nagmamadali. Nanginig ng tuluyan ang boses ng kaharap. Tumawag ako ng ilang ulit pero hindi na siya sumasagot at kahit gustong-gusto ko siyang kaagad napuntahan pero malayo naman ang tirahan niyo, hindi na ako nakaabot. Umiiyak ang guro matapos sabihin yon. Nanghihinang napaupo na lamang ang binata sa visitor's gate. Saka naitakip ang mga palat sa buong mukha. Hindi niya mawari ang nararamdaman. Gusto niyang maiyak at magalit, hindi sa kung sino kung hindi sa sarili. Hindi naman niya masisisi ang kanyang guro dahil labas naman ito sa lahat ng nangyayari at naibit lamang din sa sitwasyon sa pag-amit sa ina. Malas pang naiwan pa niya ang kanyang cellphone sa tabi mismo nito. Kahit nasagot ng ina ang tawag ng guro. Ngunit ang ugat naman talaga ng lahat ng ito ay walang iba kung hindi siya dahil sa pagkawala ng scholarship niya. Mas lalo patuloy na umusbong ang galit sa kanyang dibdib dahil alam niyang may sala rin sa lahat ng nangyari ang mga taong kumukutya sa kanya at sa iyo. Alam niyang mali ang ginagawa. Naninisi siya kahit wala namang may tutulong iyon sa sitwasyon. Ngunit hindi niya maiwasan. Hindi niya mapigilang biglang magtanong ng bakit kinakailangang mangyari ito sa kanya. Wala naman siyang inaargabyado o tinatapakang tao. Bakit siya kailangang kutsain? Maging pati na rin ang kanyang ina. Wala naman silang ginagawang masama sa kahit na kanino. Kahit hindi niya maintindihan kung bakit kailangan nila itong maranasan. Lumabas na ang doktor mula sa emergency room. Halos sabay na tumayo sila ng guro para sa lubungin ito. Kamusta ho ang nanay ko, Dok? Agad na tanong ni Leo. Blanko lang ang mukha ng doktor at palipat-lipat ang tingin sa kanila ng guro. Kinakabahan lalo ang binata dahil doon. Lalo na nang mapansin niyang lumungkot ang mga mata ng kaharap. Alam niyo po bang may stage 4 cancer ang pasyente? Tanong nito na ikinagulat ng dalawa. Ang alam lang ni Leo ay paralisado ang kanyang ina. Bukod doon ay hindi niya na alam na may iba pala itong sakit. Matagal na ang cancer niya, pero dahil hindi ka agad yun naagapan, lumala na yun ngayon. Maagapan namin ang paggamot sa ulo niya. Ngunit dahil sa sakit niya, ikinalulungkot kong sabihin ngunit, pinawian na rin ng buhay ang pasyente. Ginawa namin ang aming makakaya ngunit huli na ang lahat dahil wala nang pag-asang magamot ang cancer niya. Dahil sa narinig ay parang gumuho ang lahat ng pangarap ni Leo.
pangarap sa kanyang sarili, at pangarap para sa kanyang ina. Makalipas ang 10 taon. Darren, may reunion na sa Lunes ha. Pupunta ka ba? Tumawa ang lalaki sa tanong ng kausap mula sa kabilang. Siyempre naman tol, bakit naman hindi? Anong malay natin? Baka akong hinihintay na makita ng lahat. Sino ba ang pinakamayamang estudyante noong high school natin, hindi ba? Oo nga naman, pero may bali-balita na may mas yumaman raw sa'yo ngayon galing sa batch natin. CEO ng isang napakalaking kumpanya at marami pang hawak na properties maliban sa buildings at real estate industries. Sabi pa nga ng iba, mas napakayaman daw nito kaysa sa'yo. Hindi ko nga lang natanong kung sino, pero ang sabi ay galing daw talaga sa batch natin. Mas lalong tumawa si Darren sa kanyang narinig. Halos kumalingaw pa nga ang halakak niya sa buong sala ng kanilang bahay na para bang napakalaking biro ang narinig. Ano ka ba naman, Rolly? Nagpapaniwala ka na naman sa sabi-sabi? Imposible yan. Isa kaya si na mami sa pinakamayamang negosyante dito sa Pilipinas. May makakatalo pa ba sa amin? At ako ang anak nila. Kaya ang ibig sabihin lang nun ay mayaman kami hanggang ngayon. At ano ka mo? Sa batch pa natin? Mas lalong hindi ka panipaniwala. Mas maraming kuskusin sa school natin noon eh. Katulad na lamang nung sino nga ba yun? Yung baldado ang nanay? Matagal bago nakasagot ang kausap. Sino? Si Leo? Oo, siya na nga. Nako, siguradong hanggang ngayon ay wala pa rin naaabot yun sa buhay. Sa itsura nun, ilang sandali pa silang nag-usap ng kaibigan na si Ron. Sa kabila pa ang tawag. Naisip ng lalaki na dapat maganda na siya ng isusuot para sa kanilang reunion. Ngunit naisip rin niya na hindi niya na kailangang maganda ng sobra dahil panigurado naman siya na kahit anong suot niya ay siya ang pinakakapansin-pansin sa event na iyon. Mabilis na lumipas ang mga araw at reunion na nga nila Darren. Nang makarating na sa lugar, isang ingrande at malaking venue ang tumambad sa kanila. Malalaking chandelier na halos kuminang dahil sa kakitaban nito at mahabang red carpet mula sa entrance ng venue. Mukhang mamahalin rin ang lahat ng gamit magmula sa baso, plato at mga utensils hanggang sa mga upuan at isa. Maging ang mga champagne at mga pagkain ay makikitang hindi basta-basta at mukhang mga professional na chef na nagluluto at naghahanda ng mga ito. Sa dami nga ng pagkain, ay nakalagay na ang mga ito sa 2 pahabang mesa. Masasabi talagang pinaghandaan ng reunion dahil sa klase ng pagkaorganisa nito na may pagkamoderno at elegante. Darren, kamusta? Bati ng isang kakilalang babae. Nakipagbeso-beso ito sa kanya. Hoy, Michelle, ikaw pala. Ako? Eto, napakayaman pa rin. Ikaw? Tugon naman niya na tinawanan naman ang kaharap. Ako naman eto, maganda pa rin. Pagkatapos ay naaliw nitong nilibot ang paningin sa paligid. Pero ang galing mo ha. Ang ganda nitong reunion na pinagandaan mo. Halatang big time ka na talaga ngayon ha. Saglit siyang nagulat sa narinig pero agad rin na nakabawi. Sa halip ay proud na proud siyang umiti sa harap. Ano pa nga ba? Marami pang kakilala ang lalaki na bumati sa kanya. At pinuri siya dahil sa preparasyon ng kanilang reunion na halos nadaig pa ata ang wedding reception. Wala siyang ideya kung bakit siyang pinupuri ng mga ito. Ngunit kalaunay naisipan niya na baka ang mga magulang naghanda noon. Sigurado yon dahil wala namang ibang tao roon ang kayang gumastos ng ganoong kalaki para sa ganoong okasyon kung hindi ang pamilya lamang nila. Malapit nang magsimula ang event at kasama ng inidare ng mga kaibigan noong high school. Nakakatuwa dahil nababalikan nila ang mga kalokohan nila noon sa pamamagitan ng pag-usap patungkol sa mga nangyari sa nakaraan. Parang kaibilis lamang ng panahon na dati ay ang mabata pa nila at puro pag-aaral o hindi kay paglalaro lamang ang tanging naisip. Ngayon ay may kanya-kanya ng buhay ang iba. Ang iba ay umasenso sa pagnegosyo, habang ang iba naman ay naging profesional na sa kanilang mga trabaho. Nasa gitna ng katuwaan ng pagkakaibigan nang sila ay mahinto at napansin ng isang lalaking naka-t-shirt at naka-short lamang at nakatayo at tila gulat sa nakikita sa paligid. Magulo pa ang buhok nito na parang kakagising lamang at ang malala ay nakatsinelas lamang ito. Parang may dumaang mabigat na hangin at tigil ang lahat ng ginagawa para lang tignan ng lalaking hindi nila alam kung saan ba nanggaling at ganoon ang itsura. Ngunit nang titigan ng maigi ni Darren ng lalaki,
Parang napamilya rin niya kaagad kung sino ito. Umalis si Darren sa inuupuan para lamang harapin ang lalaki. Leo, ikaw ba yan? Hindi sumagot ang kaharap. Bakas lang sa mukha nito ang pagtataka. Ilang saglit ba ay nasikira ang katahimikan ng matawa si Darren. Humalakak ito ng malakas na halos mapahawak pa siya. Saka dinuro-duro ang lalaki. Tama nga ako, ikaw nga. Muli pa itong tumawa at sinundan naman ang mga kasama nito. Sinasabi ko na nga ba, wala ka pa rin naabot sa buhay. Nakikita mo ba yung sarili mo sa salamin? Kasi kaming lahat, kita-kita namin. Pupunta ka sa Ingranding reunion na naka-t-shirt lang at short at tsinelas. Sinong hindi matatawa sa itsura mo? Dahil tuloy sa sinabi niya, ay natawa na rin ang ibang narokon. Mas lalo na itong si Darren, na halos ang pagtawa lang ata nito ang nangibabaw sa lahat. Ang pagtataka naman sa mukha ni Leo ay bigla na lamang nawala, bagkos ay blanko na lamang ang mukha nito, habang pinapanood ang mga taong tinatawan siya. Nako, alam kong hiyang-hiya ka na. Kahit ako kung ako man ang nasa sitwasyon mo ay maiiya talaga ako. Pero alam kong hindi yan mangyayari sa akin. Dahil hindi ako pupunta sa mga okasyon na ang suot ay pambahay lang. Nag-istorya na naman ito sa pagtawa. Pumangalawa naman ang mga kaibigan nito na napapahawak na rin sa kanilang tiyan dahil sa sobrang nagtawanan. Nahinto lamang sila ng isang humahangos na babaeng naka-skirt ang lumapit kay Leo na mukhang nanggaling pa ata ito sa pagtakbo. Sir, sandali po. Ito na po yung tuxedo at sapatos nyo. Pasensya na po at ngayon lang po ako nakarating. Patawarin niyo po talaga ako, sir. Huwag niyo po sana akong tanggalin sa trabaho. Naiiyak na sambit ng babae. Natahimik na lamang ang lahat at halos malaglag ang panga dahil sa sobrang pagkagulat. Nang lumuhod ang babae sa harapan mismo ni Leo, datila nagmamakaawa. Kasunod ang babae ay may isang lalaki at babae pa ang sumunod sa tabi nito. Hindi na alintana ng mga ito ang mga taong nanonood at mas iniisip pa ang pakikipag-usap kay Leo. Sir, pasensya na talaga at hindi namin kaagad kayo ginising. Alam po kasi namin napagod ka sa pagtulong na mag-organize dito sa venue. Kaya't nahiya na kaming gisingin ka. Hindi naman po namin alam na maagang darating ang mga bisita. Kaya't naging abala kami at nakalimutan po ang pag-aasikaso sa inyo. Sir, patawad po talaga. Katabi ang babaeng na unang dumating kanina ay lumuhod rin ang mga ito sa harapan ni Leo. Halos suminghap ang lahat sa nasaksiyan. Hindi makapaniwala ang mga ito at pakiramdam nila ay tila nanonood sila ng teleserye at nasa kalagitnaan sila ng matinding revelasyon. Ngunit para kay Darren at sa mga kaibigan nito, ito na ang pinakamatinding revelasyon. Ang lalaki naman na mukhang empleyado rin ay umarap sa lahat sa kamarahang yumuko. Pasensya na po sa abala pero lalakasan ko na po ang loob ko. Siya po si Sir Leo, ang boss namin. Lahat ng nakikita niyo po rito, hanggang sa design at preparasyon ng reunion, ay pagmamay-ari po ng boss namin. Sa kanya po mismo itong venue. At kahit may mga empleyado na siyang naka-assign para mag-organisa nito, ay nagpumilit pa rin po siyang tumulong. Kahit matindi po talaga ang hiya namin, pero lubos po kami nagpapasalamat sa kabutihan niya. Kahit pagpasensyahan niyo na pong naabutan niyo po siya ng ganito Pagpasensyahan niyo na po talaga si Sir dahil napuwet siya sa pagtulong sa amin at hindi na siya nakapag-ayos pa. Kasalanan po namin ang lahat dahil hindi po namin siya inisikaso at kinising. Kahit tumihingi po talaga kami ng tawad sa inyo dahil siya po ang host ng event at malalate po siya ng kaunti dahil sa kapabayaan namin. Kahit pasensya na po talaga sa inyong lahat sinsayin yung saad ng lalaki sa lahat. Walang kahit na sinong nakapagprotesta sa sinabi ng mga empleyado. Maging ang maingay na si Darren kanina ay parang naputulan ng dila at hindi na nakapagsalita pa. Ano ba kayo, Ann, Julie at Romel? Tumayo nga kayo ng tuwid. Huwag kayong lumuhod o yumuko sa akin. Wala naman kayong kasalanan Wika ni Leo. Agad tumayo ng maayos ang tatlo. Baka sa mukha ang labis na niya. Hindi ako galit sa inyo at hindi ko kayo tatanggalin. Ginawa niyo lang naman ang trabaho niyo. Sige na, bumalik na kayo roon at magpahinga. Kung gusto niyong kumain, kumuha na lang kayo riyan Ako na ang bahala dito. Pagkatapos, ay nilingon niya ang lalaki na nagngangalang Romel. Salamat Romel Walang anuman po sir, tugon nito. Ilang beses pa silang nagpasalamat bago tuluyang umalis. Ngayon ay sila na lang muling magkakaklase ang naiwan.
Pasensya na kung masyadong nakaabala ang itsura ko ngayon. Huwag kayong mag-alala dahil magpapalit naman ako at magbibihis ng maayos. Kahit ituloy niya na ulit ang event. Wika niya sa lahat. Pagkatapos ay nilingon ni Leo si Darren na noon ay halos hindi na makatingin sa kanya. Pwede ka pa rin manatili rito, Darren. Noon pa lang ay pinatawad na kita. Pagkatapos ay isang banayad ng ngiti ang ginawad niya sa kanya. At pagkatapos ay sa lahat na rin ang naroon. Nang mawala na si Leo sa kanilang paningin, napuno na ng bulungan ng buong venue. May ilan pang nagalit dahil sa pag-ako niyang siya ang nagpa-organize ng event kayong si Leo naman pala, ang nasa likod ng lahat ng iyon. Ramdam niyang iniiwasan na siya ng lahat, maging ng kanyang mga itinuring na kaibigan. Usap-usapan na rin sa lahat na ang taong mas mayaman na raw kay Darren ay walang iba kung hindi si Leo. Mahahalata naman iyon dahil ito lamang mismo ang gumastos sa lahat mula sa venue at pati na rin sa pagkain. Wala itong hiningi kahit na isang kusing sa kahit kanino man sa kanila o pinag-ambag para sa lahat ng gastusin. At sa halip ay kung saan itong inako ang lahat. Maski sa pagtulong sa sarili nitong empleyado na mag-organize ay ito rin mismo ang nag-effort. Naalala tuloy ni Darren ang sinabi ng kaibigan na si Ronnie noong nakaraang araw. Totoo pala talaga ang sinasabi nitong may umaman sa kanilang batch na mas angat na sa kanya. Hindi niya inaasahan na ang taong isa sa pinakahinusgahan niya na may maabot sa buhay ay ang taong lalamang at lalampaso sa kanya sa harapan ng lahat na wala namang pagiganti na ginawa sa kanya. At sa halip ay sinabihan pa siyang maaari pa rin siyang manatili kahit na harap-harapan ang pamamaya niya sa kanya. Sa kabila ng pagkainis sa kanya ng mga tao sa paligid, isa lamang ang nararamdaman ni Darren at iyon ang sobrang hiya para kay Leo. Dahil kahit alam niyang malaki ang kasalanan niya sa kanya noon, nagagawa pa rin itong itian siya at higit sa lahat ay ang siya ay patawarin kahit na hindi siya kailanman humingi ng tawad. Sa buhay ay marami tayong makikilalang mga tao na uhusga sa ating pagkatao at babalak na manghila sa ating pababa. Minsan pa nga ay gagawa nila tayo ng mali upang magmukha lang kahiyaya sa harapan ng lahat. Ngunit imbes na magigante o magturo ng masisisi, gawin natin itong inspirasyon sa buhay upang lalo tayong tumibay at gawaran na lang ng ngiti ang mga taong may kasalanan sa atin. Dahil darating ang araw na sa sarili lang rin nila malalaman kung kailan sila magsisisi sa kanilang nagawang pagkakamali.